Kasi ganito, ayon sa informante natin, mismo yung police PNP nang nagpunta doon, siya mismo ang nagsabi, sir, sabi ng ganun sa akin, gusto namin makatulong sapagkat hindi na namin gusto ang ginagawa ni Governor. Utos ng utos sa amin, hindi naman siya mapapahamak kundi kami mga tropa. Katunayan, pinaparabas nila, isa lang daw ang namatay, pero ang totoo, on the spot, 27 ang namatay sa amin. Nung June 24, sa unang gera pa lang, nung umaga na yon, 27 kagad ang namatay sa amin. Buti sabi niya, hindi pumutok yung malaking baril na 57, yung basua, parang kanon siya. Kung pumutok, sabi na baka 100 ang mamatay sa amin. Ngayon, yung 5, kadagdagan to sa 27, yung mga wounded na serious, namatay rin, kaya naging 32. So, grabe na ang pangyayari na to. Talagang nakakapanindig ng balahibo. So, anyway mga kababayan, at magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po ang ating panibagong update, no? Patungkol po sa kaguluhan nagaganap po sa pagitan po na former Vice Mayor Pando Modjasan at Governor Sacortan. So ito na po mismo si Commander Hadji Caber nagsalita na. At yung mga sinasabi ito ni Hadji Caber mga kababayan, galing na po ito sa PNP mismo, no? Sa mga chief PNP ng Sulu mga kababayan. So panoorin ho natin itong video upang mas maintindihan natin ng mas maayos mga kababayan, no? Pero bago natin panoorin mga kababayan, huwag niyo po kalimutan i-follow natin po Sir Juju Di Guzman Kunik TV. So God bless po sa inyong lahat. Panoorin po natin. Oh, so 32 sa panig nila. So, dito sa panig na kay Vice Mayor, 4 lang. Naging 6 kay Vice Mayor, yung una ng 2, yung unang-una talaga na insidente. I see. Oo nga po kasi nakita ko yung para sa mga nanonood ngayon, nakita ko talaga yung evidence na hindi siya hindi siya ilan yung ni-report nila? Isa lang. Namatay, oo. Pero, kaya nung nag-usap kami ng Division Commander, isang 2-star General Patrimonio, at saka si General Ampatuan, pinatawag nila yung Provincial Director ng PNP. Nung nagkaharap kami, ang unang tanong namin, bakit nalusob si Pando? Ano ang dahilan? Sabi na may warrant. Okay. Ano ang ground ng warrant mayroon si Pando? Ay, ganito. Sabi ko, alam mo, Colonel, dapat binasa nyo muna, pinag-aralan nyo muna yung warrant na yan. Kasi kung magaling kayo at matalino pa yung tao, lahat ng mga sulat na kalagay sa warrant, puro recycle. Ibig sabihin, sabi ko, gawa lang. Yung mga panahon na yun, paulit-ulit lang na ginagawa nila. Ganon din ang kinakalabasan ng warrant kung ano ang kaso kay Vice Mayor. Ang sabi ko sa kanya, at ang tanong ko lang, Colonel, sinong nag-utos na lubusin si Pando? Chief PNP o ano? Kasi kung Chief PNP, at least alam namin. Sabi niya hindi. O sino? Hindi makasagot. Kung si Sacortan, ay sabi namin sa kanila, ibig sabihin, mas makapangyarihan pala si Sacortan kaysa kay Chief PNP, di ba? Hindi siya makasagot. Meron ba nang huli, umamin siya. Kasi nung hindi siya umamin, pinakita ko, tumayo ako sa harap ng dalawang general, binasa ko yung message ng mga informante natin. Saka katunan sabi ko, ang sabi niyo isa lang namatay. Pinakita ko picture, ano to? Sabi ko ganon. Di siya nakaimik. Kung nabigyan ka ako ang isang SAP na enlisted man, nabigyan ng 300, paano kaya ang officer na mga katulad ninyo? Milyon-milyon. Ay, hindi siya nakasagot, tumakbo yung isa sa labas eh. Nako ho mga kababayan, nito na naman tayo. Talagang labas nito, talagang may involved na naman nito na pera mga kababayan, no? Sige po, ipagpatuloy natin po ang video. Doon napahiya na sila doon. Sabi ko hindi pwede ito, kailangan mag-file kami ng criminal case against sa mga officer ng PNP dahil ito ay walang alam ang Chief PNP. Yun ang nararapat. Dapat pananagutan nila ang mga nangyari, mga kababayan. Grabe pala yung bayaran talaga po.
Mm. Bayaran. Tapos ngayon, yung isang sinasabi ko na Joko Dahim, alam mo, Brother Jojo, tao niya rin yun dati. Inuutosan na mag-deliver ng shabu. Ngayon ko lang natuklasan, nalaman, siya pala ang drug lord ng shabu dito sa Sulu. Dalawang beses Joko inuutosan Dahim. niya. Yung pinapatay na, yung binanggit na sa conversation na yan, yung minasakil lahat hating gabi, babae at bata ang namatay, 7. Mm. 7 ang namatay. Dahil yun, ayaw niya na talaga makipag-trust kay Governor dahil natatakot na sa maraming mabiktima na kabataan sa droga dahil kilo-kilo ang pinapadeliver sa kanya. Nag-iwan, bago namatay yun, nag-iwan sa asawa. Sabi niya sa asawa, kung mamamatay ako, walang ibang magpapatay sa akin kundi sa korta kasi na-booking ko na at nalaman ko na natang transaction na sa droga. Kaya pinapatay siya kagad. Di ba sinabi niya paro sa conversation? Itulad nyo kay Joko Dahim na malinis, wala nakakalam. Pag hindi, sabi niya, kayo kung hindi nyo magagawa ang paggawa kay Padumurasan, kayo ang ililibing ko ng buhay. Tignan mo sa conversation na yan. Oo nga. Nako po mga kababayan, ito yung masaklap. Basta may naalala ko patungkol dito sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, no? Po eh. Okay. Yun ang si Joko Dahim. Ngayon, pinapatawag yung asawa para kunin ko yung mga papilis, naging yung ebidensya nila, dadalhin namin sa taas yun. Para mabigyan ng Senado space yan. po. Hindi lang sa Senado. Hindi lang sa lahat ng ahensya, iparating namin yun. Okay. Kasi kawawa yung tao. Ngayon, lately, mayroon pa namang report ng SAP na tropa. Mayroon naman ang inutos si isang civilian, ipapatay sa kanya, pero tumanggi na sila. Kaya sabi na, sir, dapat makarating kay Chief PNP to kasi di na namin gusto ang ginagawa ni Governor Sacortan. Sir, pag tumanggi daw sila, silang papatay. Sabi, kayo natatakot ang dami ninyo. Sino ba siya? Para matakot kayo. Ako lang mag-isa. Inahamon ko siya ng Drew eh. Hindi na ako nasisinag sa mga niya, sa mga balita na nagbibigay ng 50 million, 70 million para ipapatay tayo dalawa. Eh, ikaw nasa malayo ka naman, ako nandito pero hindi man magawa niya. Ako hinahamon ko nga sila eh. Opo nga po, yung po yung kumakalat na kinakalat nila na nagbayad na raw si Gob para sa iyo at saka sa akin. Confirm yan, konfirmado yan dahil ang nagbabalita sa amin, yung mga tao, may kamag-anak din kasi ako dyan sa mga paligid niya. Mm. Hindi mo na maiwasan yung mga tao. Katunayan nga, yung mga iba na galing sa Dubai, uwi lang dito para maghanap sa akin. Sabi ko, welcome ko kayo lahat. Kaya nga hindi ako... Ayan, sige. Go ahead po. Hello? Yes, okay na. Go ahead. Ayun, yun ang ano natin ngayon, dahil ang si Shakor, katunayan, pagka mayroong yung mga gusto niya kunin, pag hindi na makuha sa magandang pakiusap, idadaan niya sa ganitong problema. Papatay ng tao para makuha niya, maangkin niya ang mga lupain ng mga tao. Mayroon nga pa dalawang lupa ngayon, nakausap ko kahapon, pinipilit daw kunin sa kanila para lang ipalabas pambayad ng utang. Eh sabi ko, tumawag ko sa abogado, sabi ko, mayroon bang nasa batas ba tayo ang illegal transaction katulad ng sigarilyo? Nagkaroon sila ng problema sa sigarilyo, ipakulong mo ka ng tao? Sabi ng abogado, wala, basta illegal, walang pwede magpakulong kahit sinuman. Eh sabi ko, pinakulong nga akong mag-ina dahil lang sa yung delivery ng sigarilyo, hindi nagbayad yung tao dahil pa nasisingil. Nung hindi pa nasingil yung tao, mayroon silang pera doon kamag-anak ni Sacortan, pinakulong nila ngayon ang tao. Nung hindi na pinipilit na kinukuha ang lupain. Nabanggit niyo po kasi na isang kalakaran ni Gob Tan ay yung droga. Tama po? Opo, yun po doon sa asawa ng namatay. Dahil ako, hindi ko naman nakita ng dalawang mata ko, ngunit sinabi ng asawa ng namatay, yun ang dahilan kung bakit pinatay niya si Joko Dahim. Dahil inutusan niya mag-deliver ng droga, kilo-kilo. Ibig sabihin, kabagay noon pa yan,
Kinausap ako ng intel ng Air Force noon pa yan, subaybayan ko raw. Pero sabi ko, wala akong kakayanan na gumawa ng mga ganung bagay. Pero ngayon, napatunayan ko ngayon, siya talaga ang drug lord dito sa buong Sulu. Pero hindi ba bilang Muslim po, bawal po yung ganun? Bawal po talaga, pero Muslim lang ito sa pangalan. Wala naman sa katuran ng Islam ang kanyang ginagawa. Alam mo, Brother Jojo, kung sa katuran ng Islam, bawal talaga pumatay ng tao. Bawal talaga na mga api-apiin mo yung tao. Ngunit sa kanya, ginagawa niya lahat. Sa pangalan ng siya Muslim, hindi siya Islam. Iba kasi ang Muslim, ibang Islam. Pag sinabi ko isang Muslim, maraming gumagawang Muslim katarataduhan. Pag sinabing Islam, sinusunod mo ng Islam, ang turo ng Islam. Kaya, Muslim ka ay pinanganak ka lang Muslim. Pero sa gawa, hindi ka Islam. oh, Yun ang I see. sabihin doon. May, Ang Islam ba, sige, Brother go ahead. Jojo, Muslim na sumusunod, tumatalima sa utos ng Panginoon Allah at hindi siya gumagawa ng karahasan, hindi siya gumagawa ng katulad ng yun ang ano ko, tulad ng pinapalabas ngayon. Saan ka makakita? Kung halimbawa lang, ipalagay lang natin, linampas namin ng katotohanan. Ako alam mo, wala akong personal galit sa kanya. Ngunit, bilang isang MNLF commander, hindi ako pwedeng makinig lang sa kanyang utos sa mga kapulisan dahil ang sabi niya, lahat ng kampo ng MNLF ipapapawasak sa mga PNP. Ayun, doon ako nag-react sapagkat itong MNLF, lumaki ako sa MNLF, sumumpa ako sa MNLF, 3 kami ni Chima Missouri, isa sa atin mabubuhay kahit wala na lahat, basta MNLF pang binangga, kailangan tindigan natin yan. Kaya tumindig ako dito sa MNLF dahil doon sa mga sinasabi ni Governor Sacoltan, dahil wawasakin ng buong MNLF. Pero alam mo, Brother Jojo, kung hindi dahil sa MNLF, wala yan sila sa pwesto nila ngayon. Karamihan ng naging congressman, naging gobernador, naging mayor, sa pangalan ng MNLF lahat yan. Wala silang utang na loob sa MNLF. Nagamit na ng MNLF sa kanilang personal na interest, kaya naging ganyan sila. Tapos ngayon, nandiyan na sila, nakapwesto na sila, MNLF nang sisirain nila. Wawasakin pa nilang MNLF. Kung ang problema nila si Vice Mayor Pando, wala akong ano doon, kaya nananawagan ko noon pa man, nung nag-usap tayo, at saka yung ibang live ko sa ibang vlogger, sabi ko, ang hangad lang namin kapayapaan, hindi kaguluhan. Ngunit nung nakita ko at nabasa ko mismo ang conversation, ang order niya, lahat ng kampo ng ML pawasakin niya, doon na ako nag-react. Wala akong personal na interest dito. Hindi ko kailangan ng pwesto, hindi ko kailangan ng posisyon, hindi ko kailangan ng soul na pera. Basta MNLF, wala kaming habang nandiyan si Chuma Missouri, titindig ako kahit pagkakamatay ko sa ngalan ng MNLF. Okay. So yun mga kababayan, at maraming salamat sa inyong lahat at huwag po natin kalimutan pa-share po ng video at papalo po ng ating Facebook feeds at Tropang Tausug. So hanggang dito na po ang ating video update. Napakahaba po mga kababayan, so pinutol ko lang hanggang dito, pero aabangan nyo po ang kadugtong nito. Mayroon tayong part 2 nito mga kababayan. So hanggat maaari, aabutin pa tayo ng part 3 dito mga idol, kasi napakahaba po ng interview ni Commander Haji Kabir at si Sir Jojo, no? Di Guzman na Connect TV. So huwag nyo rin po kalimutan at ipalo nyo po ang Facebook page na Sir Jojo Di Guzman na Connect TV. So God bless po mga kababayan, maraming salamat po muli.